OSEX TV. Napadilat ng mata si Sung Jinwoo, at biglang bumangon ito sa pagkakahiga niya sa kama. Pakiramdam niya kasi ay naninikip ang dibdib niya, at naghahabol ito ng hininga. Nagtatanong siya sa kanyang sarili kung panaginip ba ang lahat ng mga masasamang nangyaring iyon. Tinignan niya ang buong paligid at inaalam niya kung nasaang lugar ba siya, at nalaman niya na nasa ospital pala siya. May pumasok naman sa kanyang silid na dalawang lalaki, na nakasuot ng itim na suit. Nagsalita naman ang isang lalaki na, sa wakas ay nagising na rin si Sung Jinwoo. Nagtanong naman dito si Sung Jinwoo, na kung sino ba ang mga iyon. Humingi naman ng pasensya ang isang lalaki, na kung nabigla niya si Sung Jinwoo. At iniabot nito kay Sung Jinwoo ang isang card. Binasa ni Sung Jinwoo ang nilalaman ng card na iyon. Ang Korean Hunter Guild's Inspectors. Nagtanong naman si Sung Jinwoo, na kung bakit siya gustong makita ng mga inspector. At doon nalaman ni Sung Jinwoo ang mga dapat niyang malaman. Nagulat naman si Sung Jinwoo, nang malaman nito na 3 araw na pala siyang natutulog sa ospital na iyon. Gusto din niyang malaman kung ano na nangyari kina Miss Ju Hee at Mr. Song Chi-yeol. Kung ayos lang ba ang lagay ng mga ito. Sumang-ayon naman ang inspector doon at sinabi pa nito na, nasa mabuti na silang kalagayan. Kaya lang, wala na ang kaliwang braso ni Hunter Song Chi-yeol. Malaking kawalan iyon para sa kanyang trabaho. Kung gugustuhin niyang magretiro ay pwede naman. Ginagamot pa rin hanggang ngayon si Hunter Lee Ju-hee sa kanyang labis na pagkatrauma. Hindi pa sigurado kung nais pa nilang manatili bilang hunters. At yung iba pa na mga hunter, gaya ni Kim Sang-shek. Pinutol naman ni Sung Jinwoo ang sinasabing iyon ng inspector at sinabi niyang, ayos na yun. Yun lang ang gusto niyang malaman. Naalala naman ni Sung Jinwoo ang ginawang paninisi nito kay Mr. Song, at ang pag-iwan nito sa kanila sa loob ng silid na iyon. Sinabi pa ng inspector na ang bilang ng mga taong nakaligtas sa double lair na iyon ay 6. Oo, at palagi namang nasa panganib ang mga hunter sa tuwing papasok ang mga ito sa raid dungeon, pero bihira ang mga namamatay ng ganoon. Nang makarating ang mga inspector at ang White Tiger Guild sa lugar ng insidente, ay wala namang ibang naandoon. Sa silid na iyon ay tanging si Sung Jinwoo lang ang naandoon at nakahiga sa altar. Wala silang nakitang mga estatwa o mga bagay na isinasalarawan ng ibang mga nakaligtas na naandoon. Hindi makapaniwala si Sung Jinwoo sa sinabing iyon ng inspector. Imposibleng wala. Hindi rin makapaniwala ang mga inspector, ayon kasi sa testimonya ng mga nakaligtas, ay pare-pareho naman ang mga sinasabi at ni kaunti ay walang pagkakaiba. Kahit man lang sana parte ng katawan ng mga namatay, ay wala silang nakita doon. Gusto pa sana nilang makakuha pa ng iba pang paliwanag tungkol sa insidenteng iyon. Ito ay teorya lamang nila, pero si Sung Jinwoo ay nagkaroon ng ikalawang nagising na kakayahan. Nagulat naman si Sung Jinwoo sa sinabing iyon ng inspector. Ang statistic kasi ng mga hunter ay nakalagay na, kapag nagkaroon sila ng nagising na kakayahan o ng kapangyarihan. Subalit, may mga hunter naman na nagkakaroon ulit ng isa pang nagising na kakayahan, kahit nagkaroon na sila noon. Kaya naman nagkakaroon ng kaso, na ang mga C-rank ay umaangat agad sa A-rank. O kaya ay ang isang B-rank ay lumalagpas ng pag-angat hanggang S-rank. Ipinakita naman ng mga inspector kay Sung Jinwoo, ang isang magic power detector. Ang kailangan lang gawin ni Sung Jinwoo ay ilagay ang isa niyang kamay sa mana crystal. Iniisip pa ng inspector na kung ganoon kataas ang antas ng mga halimaw na isinalarawan ng mga nakaligtas doon, ay hindi yun kayang harapin ng mga normal na hunter lang. Ang pinagsamang mga A-rank at S-rank lang ang may kakayahang makaresolba sa ganoong sitwasyon. Pero nawala ang lahat ng mga halimaw doon. Imposible namang hindi paghinalaan si Hunter Sung Jinwoo, na siguradong nagkaroon ito ng ikalawang nagising na kakayahan. Siya lang kasi ang nakita doon na nag-iisang nakaligtas na nasa loob.
Inilagay naman ni Sung Jinwoo ang kanyang kamay sa mana crystal ng magic power detector, at nagsimula na itong magbasa. Subalit, 10 puntos lang ang lumabas na resulta. Inisip naman ng isang inspector na sa palagay niya ang basura ay basura pa rin at wala nang iba pa. Tinignan ng inspector ang naging resulta ng magic power detector at ito nga ay nagre-resulta ng 10 puntos. Nag-isip pa ang inspector na, kahit ang pinakamababang i-rank ay hindi bababa sa 70 puntos. Nagtanong naman si Sung Jinwoo kung ano ang naging resulta. Sumagot naman ang inspector, na mukhang nagkamali sila ng hinala kay Sung Jinwoo. Tumayo naman ang mga inspector at umalis naman agad doon. Pagtalikod ng mga iyon, ay napabuntong hininga na lang si Sung Jinwoo at nadismaya ito sa kanila. Naisip naman ni Sung Jinwoo kung napansin ba nila ang window screen na nakikita niya sa kanyang harapan. Sa window screen namang iyon, ay may mensahe doon si Sung Jinwoo na hindi pa niya nababasa. Inisip pa ni Sung Jinwoo na hindi siguro nila iyon nakikita. Ang naputol niyang binti ay nagbalik na sa dati, at ang nahati niyang dibdib ay bumalik na din sa normal. Naging malungkot naman ang mukha ni Sung Jinwoo at sinabi pa niya, na hindi niya masabi kung panaginip ba ito o hindi. Tumayo naman si Sung Jinwoo sa ibabaw ng kama, at sinusubukan niyang hawakan ang window screen na nasa kanyang harapan. Hindi niya iyon mahawakan, at inisip niya na lang na hindi siguro iyon touch screen. Inisip pa niya na dapat ba ay sinabi niya ito sa kanila, na nakikita niya itong. Napatigil sa pagsasalita si Sung Jinwoo, nang may nagsalita na isang babae na kapapasok lang sa kanyang silid. Tinawag siya nitong kuya, ano daw ba ang ginagawa niya? Nabagok ba ang ulo niya at ganoon ang kanyang ginagawa? Galit pa nitong sinabi kay Sung Jinwoo, na hindi ba't sinabi niya na dapat ay wag siyang magtamo ng pinsala. Alam ba ni Sung Jinwoo na sobra siyang nag-alala? Humingi naman ng tawad dito si Sung Jinwoo. Sinabi pa ng kapatid na babae ni Sung Jinwoo, na yung iba ay nakabalik naman ng maayos, pero bakit siya lang ang laging nagkakaroon ng pinsala? Tinitigan naman ito ni Sung Jinwoo na masaya, at inisip niya na hindi siya makapaniwala, na muntikan na niya itong maiwan. Pakiramdam ni Sung Jinwoo ay nananaginip pa rin siya, pero, bigla naman ulit lumabas sa harapan niya, ang window screen at may mensahe dito si Sung Jinwoo na hindi pa rin niya nabubuksan. Patuloy pa rin sa pagsasalita ang kanyang kapatid, na kung sa susunod na magtamo pa siya ng pinsala, ay hihinto na lang siya sa kanyang pag-aaral at magtatrabaho na lang. At hihinto na din si Sung Jinwoo sa pagiging hunter. Naiintindihan ba daw iyon ni Sung Jinwoo? Tinawag naman ni Sung Jinwoo ang kanyang kapatid, na mukhang hindi nakikinig sa sinasabi ni Jin-a. At tinanong ito na kung nakikita daw ba iyon ni Jin-a. Sabay turo ni Sung Jinwoo sa screen na nasa kanyang harapan. Nagtaka naman dito si Jin-a. Hindi kasi noon nakikita ang screen na tinuturo ni Sung Jinwoo. Ngayon ay kumbinsido na si Sung Jinwoo, na hindi nga nakikita ng iba ang window screen na iyon. Tinanong na lang ni Sung Jinwoo si Jin-a, na kapag may hindi pa nabasang mensahe sa isang laro, paano niya iyon babasahin? Muli na namang nagtaka si Jin-a, sa tanong na iyon ng kanyang kuya. At sinagot na lang niya ito na kailangan muna niya buksan ang mailbox. Pagkatanong naman ni Sung Jinwoo nang buksan ang mailbox, ay nagbukas naman ang mensahe sa window screen na nasa kanyang harapan. Ang nakalagay sa screen na iyon ay, maligayang pagdating player. Hindi pa nabasa, daily quest, dumating na ang paghahanda para maging malakas. Hindi pa nabasa, napaisip ng malalim si Sung Jinwoo sa mga nabasa niyang iyon. Nagtanong naman si Jin-a, na ano daw ba kasi iyon? Nagpaalam na si Jin-a kay Sung Jinwoo na aalis na muna siya sa ngayon. Paglabas ni Jin-a sa pinto ng silid ni Sung Jinwoo, ay naghihintay sa kanya ang kaklase niya doon at niyaya na niya itong umalis na. Alarma, makakatulong ang system sa pag-unlad ng player. Alarma, kung hindi ginawa ang inuutos ng system, ay makakatanggap ito ng kaparusahan. Alarma, dumating na ang iyong mga gantimpala. Hindi maintindihan ni Sung Jinwoo ang mga sinasabing iyon ng window screen system. Naalala naman ni Sung Jinwoo na nakita na niya ang gaya noong window screen na iyon sa altar noong naiwan siya doon mag-isa.
Nagtaka naman si Sung Jinwoo nang mabasa niya ang mensahe sa screen. Ang nakalagay doon ay daily quest. Dumating na ang paghahanda upang maging malakas. Kinumpirma pa ni Sung Jinwoo ang iba pang mga detalye ukol sa daily quest na iyon. Mga dapat gawin sa daily quest. Layunin, push-ups, 100 ulit, hindi pa nakumpleto. Sit-ups, 100 ulit, hindi pa nakumpleto. Curl-ups, 100 ulit, hindi pa nakumpleto. Squats, 100 ulit, hindi pa nakumpleto. Running, 10 kilometro, hindi pa nakumpleto. Babala, kung nabigong kumpletuhin ang daily quest ay magdadala ito ng kaparusahan na nakaugnay sa daily quest. Natawa naman si Sung Jinwoo sa kanyang mga nabasa. Isa lang daw ba yung kalokohan? Sinabi pa ni Sung Jinwoo na kapag na-ospital ka, ay wala ng lakas pa para gawin ang daily quest na iyon. Titignan na lang daw niya ulit iyon pagkatapos niyang matulog. Habang natutulog naman si Sung Jinwoo, ay laging lumalabas sa kanyang screen system ang alarma. Matatapos na kasi ang oras na palugit upang kumpletuhin ang daily quest. Alarma, hindi mo na kumpleto ang iyong daily quest. Mahaharap ka ngayon sa kaparusahan, at mapupunta ka sa lugar ng pagpaparusa, sa loob ng nakatakdang itatagal na oras. Naalimpungatan naman si Sung Jinwoo nang maramdaman niyang yumayanig ang kanyang paligid. Gulat na gulat si Sung Jinwoo, at sa lakas ng pagyanig na iyon ay nahulog siya sa sahig. Paghawak niya sa lapag, ay nabasag iyon. At sa isang saglit lang ay naging buhangin na ang kanyang nahahawakan. Nagulat naman si Sung Jinwoo dahil sa pagtingin niya sa kanyang paligid, ay nasa ibang lugar na siya. Hindi makapaniwala si Sung Jinwoo na nasa isang disyerto na ang kanyang kinalalagyan. Isa lamang ba yung panaginip? Napalingon naman si Sung Jinwoo dahil naramdaman niyang gumagalaw at bumubukol ang buhangin sa kanyang bandang likuran. Nanlaki naman ang mga mata niya nang may lumabas doon na isang higanteng alupihang buhangin na may nakalalasong mga pangil. Lumabas naman ang kanyang window screen system. At nakalagay doon ang dapat niyang gawin sa kanyang penalty quest. Kailangan lang niyang makasurvive hanggang sa maubos ang itinakdang tagal ng oras. Ang nakatakdang tagal ng oras ay 4 na oras, at may nalalabi na lang siyang 3 oras, 59 na minuto at 57 segundo. Nagdilim naman ang mukha ni Sung Jinwoo sa mga nabasa niyang iyon at sinabi pang, hindi na ito isang biro. Mag-4 na oras nang tumatakbo si Sung Jinwoo sa malawak na disyertong kanyang kinalagyan. Humahabol pa din sa kanya ang higanting alupihan na iyon. Habang patuloy pa din sa pagtakbo si Sung Jinwoo, ay may nagsilabasan pa na mga higanting alupihan sa kanyang unahan. Bakas sa mukha ni Sung Jinwoo ang sobrang takot. Lumabas naman sa harap ni Sung Jinwoo ang window screen system. Penalty quest at mga layunin nito. Kailangan ni Sung Jinwoo na makasurvive doon sa loob ng 4 na oras. At sa loob ng 4 na oras na iyon, ay may 7 segundo na lang siyang natitira. Sa silid ni Sung Jinwoo sa ospital, ay mag-aalas 4 na ng madaling araw. Walang kaalam-alam ang mga nurse at mga doktor doon, na 4 na oras nang nawawala si Sung Jinwoo. Sa loob ng 7 segundo na iyon, ay malapit nang maabutan si Sung Jinwoo ng higanteng alupihan na iyon. Nang makakagat na nito si Sung Jinwoo, ay saktong naubos na ang 7 segundo. Lumabas sa window screen system ni Sung Jinwoo, ay nakumpleto na niya ang penalty quest. Habang patuloy sa pagtakbo si Sung Jinwoo, ay bigla naman itong napunta sa silid niya doon sa ospital. At may sumama pa ditong mga pira-pirasong buhangin. Napaluhod naman dito si Sung Jinwoo at hingal na hingal ito sa sobrang pagod. Tagaktak sa pawis ang mukha ni Sung Jinwoo at napaisip siya sa penalty quest. May mensahe namang lumabas sa window screen system ni Sung Jinwoo. Nang babasahin na sana niya ito ay bigla naman siyang nawala ng malay at bumagsak sa lapag. May napadaan naman na isang nurse sa silid ni Sung Jinwoo, at may narinig ito na ingay sa loob. Pagpasok nito sa loob, ay nagulat ito nang makita niyang nakahandusay sa lapag si Sung Jinwoo na nawala ng malay.
Tumawag ito ng tulong upang matignan ang kalagayan ng pasyenteng si Sung Jinwoo. Lumipas naman ang 4 na araw. Isang umaga sa loob ng ospital, ay nag-uusap ang dalawang nurse. Ang pinag-uusapan nila ay si Sung Jinwoo, na isa palang hunter, sabi ng isang nurse. Sumang-ayon dito ang kausap nitong nurse at sinabi pa noon, na laging tumatakbo si Sung Jinwoo araw-araw. Simula noong nagising siya 2 araw ang nakalipas. Ano naman daw ang sabi ng doktor sa ginagawang iyon ni Sung Jinwoo? Ayon sa doktor, ang mga hunter ay mabilis ang paggaling kaysa sa mga normal na tao. Kaya ang kaunting pag-e-exercise ay hindi naman nakakasama. Sa labas naman ng bintana ng ospital na iyon, ay nakita nila si Sung Jinwoo na tumatakbo na naman ngayon. Sinabi naman ng isang nurse, na kung ganoon ba ang kaunting exercise, talaga daw ba na ayos lang ang ganoong ginagawa niya. Ilang oras na din kasi si Sung Jinwoo na tumatakbo doon. May 4 na araw na ang lumipas, simula nang nagising si Sung Jinwoo sa 3 araw nitong pagkakatulog sa ospital. Tumatakbo si Sung Jinwoo sa labas ng ospital, para magawa niya ang kanyang daily quest. At sa pagdaan ng mga araw na iyon, ay may ilang mga bagay si Sung Jinwoo na nalaman. Ang una, ay ang window screen na lumalabas sa kanyang harapan ay hindi isang ilusyon lang. Oo nga at hindi iyon nakikita ng iba, pero nakikita niya iyon ng malinaw ng kanyang 2 mga mata. Huminto na si Sung Jinwoo sa ginagawa nitong pagtakbo, at hingal na hingal ito sa pagod. Nakalagay doon na nakumpleto na ni Sung Jinwoo ang lahat ng kanyang daily quest. At dahil kumpleto niya iyong natapos, ay may matatanggap siyang 3 gantimpala. Ang una, ay ang status recovery. Ang pangalawa, ay ang stat points. At ang pangatlo, ay ang random box. Dahil napagod si Sung Jinwoo sa pagkumpleto nito sa kanyang daily quest, ay kailangan niyang makarecover. Kaya ang una niyang pinili ay ang status recovery. Binalot naman ng liwanag ang kanyang buong katawan, at siya lang ang nakakakita nito. Isa iyong mahika na kaya nitong pawiin ang pagod pagkatapos ng pag-e-exercise. Ang kapaguran na nararamdaman ni Sung Jinwoo sa buo niyang katawan, ay bigla namang nawala na parang hindi siya nag-exercise. Bukod pa doon, ay mayroon pa siyang stat points at ang random box. Magagawa mo din pataasin ang kahit na ano sa iyong statistic ng kakayahan, hanggat mayroon kang stat points. Makikita din sa Windows Screen System, ang status ng kakayahan na mayroon si Sung Jinwoo ngayon. Sa ngayon ay may isang antas pa lang ang kanyang kakayahan, pero wala pa siyang uri kung anong klase ang kanyang kakayahan. Wala pa din siyang titulo na natatanggap. Ang kanyang heal points ay mayroong 100 puntos, at ang kanyang mana points ay mayroon lamang na 10 puntos. Ang kanyang lakas ay mayroon lamang na 16 na puntos. 10 puntos sa kanyang sigla, 10 puntos din sa kanyang kaalaman. Sa kanyang liksi ay 10 puntos. At sa kanyang pandama ay may 10 puntos din. At may natitira pa siyang 3 puntos, na pwede niyang idagdag sa kahit na alin man doon ang kanyang magustuhan. Magiging malakas si Sung Jinwoo, pag pinataas niya ang mga puntos ng kanyang statistic ng kakayahan. Ganoon din pag tumaas ang antas ng kanyang kakayahan, ay tataas din ang statistic points ng kanyang kakayahan. Status, mga kakayahan, mga kagamitan, sisidlan, tambakan ng kagamitan. Lahat iyon ay makikita sa Windows Screen System ni Sung Jinwoo. Parang gaya sa isang laro, na kontrolado ng isang player ang lahat ng magaganap sa kanya sa isang laro. Tumawa naman si Sung Jinwoo, na parang natutuwa siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Sa ospital, nagpapaalam naman si Sung Jinwoo sa nurse na nakabantay doon, na kung pwede siyang lumabas ngayong araw. Pwede naman daw sabi ng nurse. Kaya lang, kailangang sabihin ni Sung Jinwoo kung saan ito pupunta. Sinabi naman ni Sung Jinwoo, na may aasikasuhin lang siyang trabaho niya sa labas. Nang makalabas na si Sung Jinwoo sa ospital, ay nagtungo ito sa Hapjeong Station. Nakatayo na si Sung Jinwoo sa hagdan pababa, papasok sa istasyon. Gustong malaman ni Sung Jinwoo, kung para saan ang kulay berdeng susi na kanyang hawak-hawak. Lagi siyang nakakatanggap ng random box sa tuwing natatapos niya ang kanyang daily quest.
Minsan ay laging walang kwentang bagay ang binibigay sa kanya ng random box na iyon. Gaya ng pangtali sa sugat at mga pangsulat. Pero ang bagay na hawak niya ngayon ay kakaiba. Isang dungeon key na Class E. Iyon ang susi kung saan pwede kang gumawa ng isang instant dungeon. Ginagamit iyon sa ikatlong pasukan ng Hapjung Station. Isang susi na pwedeng magbukas ng instant dungeons. Inisip naman ni Sung Jinwoo na kung para saan ba ang lahat ng mga bagay na iyon. Mga quest, ang status window, mga gantimpala. Maaaring ang lahat ng mga iyon ay dahil sa ikalawang nagising na kakayahan. O kaya naman ay isang prosesong paraan para magkaroon ng ikalawang nagising na abilidad. Kung iyon naman ang kaso, ay malaking bagay iyon kay Sung Jinwoo na iyon ay subukan. Nasabi pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na ang pinakamahina sa lahat ay nagkaroon ng ikalawang nagising na abilidad. Siguradong tatawa lang ang mga taong makakarinig ng mga iyon. Sinabi pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na may tiwala siya sa abilidad niyang tumakbo. At kapag naging mapanganib ito gaya ng mga nakaraang pangyayari, tatakbo siya pabalik kahit ano pa ang mangyari. Itinapat ni Sung Jinwoo ang susi sa pasukan ng istasyong iyon, ay nagkaroon naman doon ng liwanag na kumikislap-kislap na parang may bultahe ng kuryente. At sinimulan na ni Sung Jinwoo na pumasok doon. Pagpasok doon ni Sung Jinwoo, ay nagsara naman iyon na parang naharangan ng isang malaking bloke ng yelo. Nagulat naman doon si Sung Jinwoo at sinabi niya na hindi iyon pwedeng mangyari. Napalingon naman si Sung Jinwoo nang may dumaan na isang babae galing sa loob papalabas sa pasukang iyon. Pero hindi siya nito nakita o napansin. Natanong na lang ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili na isa pala itong ibang dimension. Napansin din ni Sung Jinwoo na kakaiba iyon sa normal na mga dungeon. Hindi pa siya nakakita ng ganito noon, pero siguro ganoon ang itsura ng isang Red Gate dungeon. Napakamot na lang si Sung Jinwoo sa kanyang ulo, dahil plano pa naman niyang tumakbo palabas kung sakaling may masamang mangyari sa kanya sa loob. Kung nasarahan ang daanang iyon, hindi na siya makakatakbo palabas doon. Nag-alarm naman ang Windows screen system ni Sung Jinwoo, at nakalagay doon na hindi siya maaaring makalabas ng dungeon na iyon, hanggat hindi napapaslang ang boss monster o kaya naman ay gumamit ng return crystal. Nasabi na lang ni Sung Jinwoo na hindi ka rin pala basta-basta makakaalis doon at kailangan muna mapaslang ang boss. Nag-aalalang dagdag pa ni Sung Jinwoo. Ilang araw pa nga lang ang lumipas, nang nahirapan siya sa mga E-rank monsters. Tapos ngayon kailangan niyang malinis at matapos ang dungeon na iyon, nang siya lang mag-isa. Hindi daw ba iyon isang biro? Napamura na lang si Sung Jinwoo sa kinakaharap niyang sitwasyon ngayon. Naramdaman naman ni Sung Jinwoo ang panganib na naghihintay sa kanya sa loob ng dungeon na iyon. Naging seryoso naman ang mukha ni Sung Jinwoo at sinabi niya, na makakaya ba niya kaya na gawin iyon ng walang mga kasama. Kung nagustuhan mo ang Tagalog recap ng ating istorya, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. At kung bago ka pa lang na nakikinig, ay i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming upload. Shoutout sa'yo, Charcel D. San Pedro. Shoutout din sa'yo, Nilson Baker TV Mix. At sa'yo rin, Kim Prutski, shoutout.